Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Ano ang habits mo before bedtime para makatulong sa pagtulog mo ng mahimbing? Iyan ang ating pag-uusapan natin ngayon dito po sa Rekado, Rest Right, Live Bright. Alam po ba ninyo, itong the merry month of May ay Better Sleep Month. Kaya na pag-uusapan natin ngayon. I'd like to invite you to join us. Ako po si Chiki Holman Yulo dito po sa Rekado 702 DZAS AM Band. We are now 702 DZAS Radio TV, agapay ng sambayanan. Tayo po kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And you may listen to us via internet through febc.ph and Facebook dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ngayon, sa iba pong bahagi ng mundo, naku, mapapakinggan tayo sa Pinoy Connection, sa pinoyconnection.ph para sa atin mga kaibigang overseas Filipino workers, sa YouTube channel, sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Happy Saturday po mga kaagapay. Welcome po sa Rekado. Yung mga nag-celebrate last week ng Happy Mother's Day, belated Happy Mother's Day, the merry month of May, kasi ang mga superwoman, ang mga nagagandahang mga beautiful women. Makakasama nyo kami isang oras po tayo na kwentuhan at tips dito po sa Saturday afternoon. Ang inyo pong kaagapay, Karekado, Chiki Holman Yulo. Rest right. Live bright. Magpahingang tama at mabuhay ng nagniningning. Iyan ang pag-uusapan natin ngayon para meron tayong better quality of sleep. Alam po nyo, in the past, sabi nga nung iba, sa society natin, ang tinatawag na luxury is yung, sabi nung iba, ang belief nila, cars, too expensive clothes. Number 3, yung a very lavish lifestyle. Hala, biyahe ng biyahe, shopping ng shopping, ganon. May iba ganon ang kanilang theory, no? Pero sabi nga nung iba, alam mo ba na the real luxuries in life are yung slow mornings, freedom to choose kung anong una mong gagawin, a better night's sleep, and a good night's sleep, peace of mind, calm, very calm and boring days, yung walang happening, enjoy lang, being present, with maybe people you love, and people who love you back. Yun daw po ang tunay na luxuries sa buhay. These are not things to be acquired, but rather the result of a purposeful and fulfilling existence. Ang sabi nga po nila, embrace each day with the most hope that it could be the most beautiful one yet. So have a wonderful day, everybody, kasi naman, yung iba po kasi, ay naku, minsan kasama ako sa iba po kasi yung pong walking zombie, pag may hindi ka nakakatulog ng maayos, lalo na yung 5 araw na hindi ka nakakatulog, naku, ang mga blood pressure na hindi mo alam na meron ka, tumataas pala. This month is a perfect time to start thinking about your sleep habits. Kayo po ba may ritual na ginagawa para ma-prepare ang isip po ninyo at katawan nyo na matutulog ka na? Okay? It's okay. We've all been there. Pero maybe it's time to make some changes for the better. Better sleep isn't just resting your body. It's recharging your mind and your heart. Kaya this month, let's take it slow, be intentional about prioritizing rest. Kasi minsan, in this busy society, na doing this, doing that, lahat fast-paced. Alam po nyo, minsan you take a pause and just listen to the birds chirping. Listen to the squirrels
na nagdidiskusyon sila sa ibabaw ng punong kahoy dyan sa harap ng bahay mo. Minsan, maririnig mo, nagdidiskusyon yung kapitbahay. Hindi ako yun dahil malayo ako sa kapitbahay. Yung kapitbahay mo, halimbawa, pinag-uusapan lang kung ano nang iaalmusal. Yung bang longganisa, yung bang totsino, sila ba ay mag-oatmeal, sila ba ay magpo-fruits, ano kaya ang kakainin nila? Now, but if we do take care of ourselves, we're not really living, sabi nga nila, if we don't take care of ourselves. So take a deep breath and think about how much better days you can be if you just rest well tonight. So, ano kaya ang sagot? Ano ang mga habits na ginagawa mo before bedtime para matulungan ka na makatulog ng mahimbing? Sabi nga po ng iba, dapat may ritual na alam mo pag ginagawa mo na yun, matutulog ka na. Don't forget to send us your greetings, your comments, and don't forget, dito po sa live stream sa Facebook po, wow, love, and share. Naku, i-share nyo, mas maraming tao tayong makaka-enjoy, okay? Before we start, mag-hello naman ako. Faustina, si Frankie Abla, good afternoon, Tita Chiki. Buena fe, kamusta ka na ulit? Rio Florido, happy Mother's Day to you, buena fe, ang mga dakilang mother. Listening to Ricardo as always. Cecilia Reyes, hi sis, good afternoon. Leonida Tela Sacada Rubio from Calvary Baptist Church ng Bacoor, Cavite. Ay, kumusta ka din? Nora Cancela, anak ko since day one ha, top fan. Hi Nora, gusto ko naman yung mga yung mga emoji na nilalagay mo sa ending ng Miss Chiki Yulo. Ka-cute naman ng mga emoji mo. Len Agdon Reyes, blessed Saturday afternoon, Tito Chiki. Lagi po akong nakikinig sa inyo sa Ricardo. Thank you and God bless you. Always. Faye Desina, listening from San Jose del Monte through the radio. God bless you and your program. Naku, Faye, itong programa natin na Ricardo, it aims to encourage you, inspire you, and give you hope na minsan kahit na ang feeling natin patong-patong ang sinasalo natin na at kinakarga natin. Alam mo, Faye, malalaman mo na napakabait ng ating Panginoon. You know, He gives us grace amidst everything. And He gives us encouragement and inspiration. At matuto ka, Faye, na iitsa mo sa Panginoon ang iyong mga dinadalang bagahe. Do you know, pag mabigay mo sa Kanya at ma-offer sa Kanya ang iyong mga binibitbit, gagaan ang feeling mo sa buhay. Kasi alam mo na He will never leave you or abandon you. Melody Gonzales Undag, gandang hapon, Tita Chiki. Antoinette Pasqua, Indiana. Hi, Tonette, how are you? Tonette, kamusta ka na? At ang mga baby clothes, kamusta ka na? Jason, from Montalban, Rizal, more power and God bless you, Tita Chiki. Hi, Jason, how are you and the family? Excited ako sa topic today. Leonida Tela Sacada Rubio, sabi niya, Tita Chiki po, hello at sa lahat ng listeners ng Ricardo, kamusta ka na? Gabi pa lang pala. Alam mo, magaganda ang mga shows. I-on mo yung radio mo. Every show is so encouraging, so uplifting, and so inspiring. Siyempre, si Tatay Pedro at Nanay Yoli Ferrer, ang baby po niyong si Absedi, love na love ko. God bless you. Happy listening to Christy and Art Bailey from Pennsylvania, USA. At sa punto pong mga nais na pasalamatan po natin mga kaagapay, mga kapartner natin sa ministry dito po sa FEBC. Sa tulong po ng ating Panginoon talaga sa inyong suporta po, going 77 years na po tayo makikibahagi ng tamang balita at mabuting balita ni Kristo. We would like to thank everybody who are, our partners in this ministry. Thank you so much. Pwede po kayong mag-message sa Facebook page namin sa 702 DZAS FEBC Radio TV o bisitahin ang donatenow.febc.ph para sa iba pong mga detalya. Ang kawikaan po ngayon araw ay galing sa awit 4:8, Psalms, yun po ay nasa Psalms 4:8,
Sa ating paghiga, nakakatulog ng mahimbing. Pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin. Psalm 4 verse 8. In peace I will lie down and sleep, for you alone, Lord, make me dwell in safety. You know when you, Psalm 4 verse 8, when you dwell in the house of the Lord, and when you dwell in His loving arms, kahit na ano po ang tinatahak mo ngayon na challenges sa buhay, I believe me, maraming challenges, ay hindi po nauubos, no? Kala nung iba, bakit naman, Tita Chiki, back to back naman ang challenges? Ay, porke ba inaccept mo si Lord as your Savior, si Jesus Christ, tapos ang challenges, hindi po. Minsan mas grabe pa ha. Pero ito masasabi ko sa iyo, hindi ka iiwan. Kakargahin ka at yayakapin ka at kakargahin ka talaga to death ng Panginoon na no matter what, matatahak mo yan. And you'll realize, our God is so faithful. Even most of the times we are not. Okay, ngayon naman po, happy birthday sa ating birthday trivia. Ay nako, mag-hello muna ako. Happy birthday to my big sister, Helen Gamboa Soto. Happy birthday ulit. Belated happy birthday, Helen. And yes, nag-enjoy ka na ba? Nag-enjoy ka sa get-together natin? Tayo nila sa bahay ni Lala. Tayo nila Mother Ricky. At ni Miss Wilma Galvante. How are you? At ni Tita Polly Aquino. Okay, maligayang kaarawan, May 11, 1978. Judy Ann Lumagi Santos. Isang kilalang Filipina actress at film producer. Si Judy Ann ay prolific sa pelikula at telebisyon. Kilala po niyo siya bilang isang napakagaling. Alam mo yung mukha po na pag nag-sad face na siya at bumabagsak dahan-dahan yung kanyang tears sa gilid ng kanyang eyes. Sasabihin ko, oh my, she's a wow. Okay, kilala din siya sa kanyang comedic roles and mga blockbuster and independent films. Pati po sa character niya, palagi yung inaapi siya. Tsaka yung lagi siyang mahirap sa role niya. Pero alam po ninyo, tumanggap siya ng iba't ibang awards. Sa Cairo International Film Festival Award, Gawad Urian, 2 Luna Awards, wow, 3 Metro Manila Film Festival Awards, 3 FAMAS Awards, at ang hindi nyo alam, si Judy Ann Santos, si Kumari, si mama niya. Hello there, Mami ni Judy Ann Santos, how are you? At saka ang asawa niya po, no, na si Ryan Agoncillo. At napakagaling. She's a chef. She cooks very well. She has this Adobo Republic ba yun? Na yung anak ko palagi nag-o-order dyan nun yung familia nila. Nung nakatira sila sa Muntinlupa. Ay, sus. Lagi ako nakakatikim nung mga kasarap naman kasi ng luto ni Judy Ann, May 15. So, Judy Ann, happy birthday from Tita Chiki. May 15, 1987, maligayang kaarawan kay Jeneline. Jeneline Ann. Yun pala ang real name niya. Jeneline Ann Pineda Mercado Ho. Isang talented na actress at saka mga ngawit mula sa film dito sa Pilipinas. Sumikat siya nung manalo siya sa reality talent competition ng Starstruck noong 2003. Kilala naman siya, magaling po siya sa dramatic roles. Agad-agad siya nakilala at pinuri sa, at a very young age. Nagbida siya dun sa English only plays. Yung Prenup 2015, 2014 yung isa, Walang Forever 2015, and Just the Three of Us 2016. Yung kanyang dedication at versatility sa kanyang craft nagpatibay sa kanya bilang isang napakagaling na between sa industry ng show business. I have to tell you, she's one of the prettiest faces. I saw her one time. Saan na nga ba ako nag-iikot nun? Kami mag-asawa. Sa BGC. Dun sa High Street. Such a pretty face. Nakaupo lang siya doon. Naghihintay ata ng order. Kakinis ng kutis, no? Napakaganda. A very charming person. You have to see her.
then you'll tell me, totoo nga, Tita Chiki. Happy birthday, May 17, 1994, kay Julie Ann Peña, Florida, San Jose. Julie Ann. Oh, she's another pretty girl. Isang Filipina actress and singer. Ay, magaling siya kumanta. Si Julie Ann ay sumikat matapos makapag-compete sa reality singing competition ng Popstar Kids 2025. That's 10 years. Yeah. That's, oh gosh. 2005. No, that's 2005. So that's a long time ago. Okay. Isa siyang best-selling recording artist nung dekada 2010. 20 years ago na pa pala yun. Oo. Tapos, pinakabatang tumanggap ng Diamond Record Award mula sa Philippine Association of Record Industry, yung pong kanyang album na Julie Ann San Jose, na nakabenta ng, 150,000 copies sa bansa. Okay? Kilala rin siya bilang actress ng GMA primetime at daytime dramas na nagpatibay sa kanyang karir. Kamakailan nakakuha siya ng maraming papuri sa kanyang pagganap dun po sa primetime soap na Maria Clara and Ibarra, kung saan ginampanan niya ang role na Maria Clara, isang babaeng na mapagmahal at mahinhin mula sa nobelang No Limitang Here ni Jose Rizal. Also, Miss Juno Henares Chuidian, happy birthday to you, Juno. Magaling na theater actress, singer, magaling sa corporate world ito sa marketing at lahat. And my cousin Juno Henares Chuidian, happy birthday, Junes. We are going to be back with so much more. Pag-uusapan natin, paano po kayo makatulog ng maayos at ano ang pine-prepare nyo, anong ritual ninyo na ginagawa bago po kayo matulog. We'll be back right after this. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. We're back. I'm Chiki Holman Yulo and welcome back to Recado. It's my 8th year na dito sa Recado. Rest right, live bright. Better Sleep Month. Text DZAS and space message and send to 0916-296-6620. Sa Facebook po, 702 DZAS FEBC Radio. How to Sleep Better. Tips Part 1 ni Tita Chiki. Mga tips ni Tita Chiki. 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 How to sleep better. Sleep is not a luxury. Sabi dito It is a necessity. Kaya ko naman pong sinasabing it is not a luxury. They assume, basta kailangan lang ng katawan mo. May iba pong tao hindi makatulog, You know, in Europe, yung pong mga, yung mga pangalan na may isang area doon na lahat ng kailangan mong pampatulog, meron. Hindi po kailangan ng reseta. Off the counter, mabibili mo kung ano yun, no? It's right, from sa counter, sabihin mo, sleep ease, sleep aid, sleep, kung ano-anong to sleep better, pwede kang bumili. Walang question. So, alam mo doon na lahat go. Kailangan may iniinom para makatulog. Pero yung mga kaninang shinare ko, makakatulong yon. Alam po nyo, sabi nga nila, it is a necessity. It's not just a luxury, it is a necessity. Because if you cannot sleep, patay. You know, yung mga little 15 minutes na makatulog ka na mahimbing, that is the best thing. Madalas natin marinig na ang tamang tulog ang mahalaga. Pero ganito ba tayo? Kaseryoso sa pagpapahalaga dito. May malalim kasing epekto po ang kalidad ng tulog sa ating kalusugan, kaligayahan at pagiging productive sa araw-araw. Yeah! Hindi lang ito, yung sinasabi nga nila na pahinga para sa katawan. Kung hindi sa isang pagkakataon upang ikaw ay maka-recharge
mag-heal. Yung healing ang mahalaga eh. At maging handa ka na naman sa hamon ng susunod na araw. Ngayong buwan ng Better Sleep Month, alamin natin kung paano natin mapapabuti ang ating tulog. Narito ang ilang tips ngayon. Magagamit ninyo, alam mo? Like kagabi, ang ginawa ko po sinet ko inayos ko yung living room, yung dining, inimap ko, inilinis ko para just in case bisita ready. Pagkatapos, alam mo yung pinagtatawanan ako ng mga anak ko when I say bisita ready, dapat ayos yan. Pagkatapos, nalako na lahat, nakuha ang mga aso and all, na nasa loob na ng house. Tapos, I just prepared na going to sleep. Kasi pag ganun kakalmado na everything is set, nahugasan lahat ng plato sa sink, para pagising mo, reset ka. It's nice to go to a beautiful home na yung kitchen mo ayos. At least hindi yung bang mga abubot at lahat sana man lang naiimpis o nahugasan. Mahalaga yon, okay? So, when you get that bedtime routine na nakaayos ka, kalmado ka matutulog kasi alam mo ayos yung bahay. Ayos yung hinihigaan mo, yung kwarto mo, relaxing. Okay, so ito, number 1, create a bedtime routine. Ang pagkakaroon ng bedtime routine ay nangangahulugang paulit-ulitin mong ginagawa yan, ang mga aktibidad na yan na makakatulong sa iyong pagpapakalma bago matulog. Like, kunyari, ilalak mo na yung doors, i-ordering whatever, may security system ka o yung mga aso mo ang security system mo. Ang regular na paggawa ng routine na ito, gabi-gabi ay makakatulong na ipapaalam sa katawan mo na malapit na ang oras ng pagtulog. Mag-e-exercise ka siguro 5, 6 o'clock o earlier. Or yung kailangan mag-exercise. Kasi hindi ka makaka-exercise, hindi ka makakatulog. Pag ikaw ay yung after ng exercise, yung iba po hindi nakakatulog kaagad. So you have to do that 3 hours before naka-exercise ka na para makatulog ka later, okay? Tapos yung pagtulog mo maayos. Gabi-gabi makakatulog ka kasi pinapaalam mo na sa katawan mo na malapit na ang oras ng pagpapahinga. You know what the word is? It's not just sleep, it's to rest your body so that it can reset. Halimbawa, narito ang ibang halimbawa ng aktibidad before bedtime. Umiinom ng peppermint tea na tumutulong mag-relax. Okay? Peppermint tea, chamomile tea, Earl Grey with milk is wonderful. Maligo ng maaligamgam na tubig, hindi yung mainit na mainit, hindi din yung malamig, yung just right. Okay? Magbihis ng komportableng pajama, mag-floss, magsipilyo ng ngipin, gumawa ng mga magaan na stretching, magbasa ng ilang pahina ng libro, makinig sa podcast para makatulog. Ang famous kong podcast na minsan, pag gusto kong makatulog, sisimulan pa lang ng How to Declutter. Decluttering is important. A cluttered desk is a cluttered mind. A cluttered room is a cluttered mind. Doon pa lang ako, mamaya tulog na ako. Iniisip ko, dapat malinis. Dapat malinis ang aking environment. Okay? Like kung buhay pa ang mama ko, baka tinlilian na ako, ano naman chiki ang itsura niyan. Okay? So, ganun. So, makinig ka ganun. Minsan, makikinig. Ito yung mga rituals ko. Ganyan. Nakikinig din ako nung, yung nagbabasa ng Bible para sa'yo. Kung pag sinabi mong ayokong tired yung eyes ko, edi makinig ka sa Bible readings. Maganda din yun.
nakaka-recharge, nakaka-reset ng brain mo, at saka nakaka-encourage ka. Okay? Number 2 ay, dito ako magaling, make sure your bedroom is comfortable. Kung may ilaw na pumapasok sa iyong kwarto, number 1, subukan mo takpan ito ng gamit. Or blackout curtains, or ako, kahit saan mag-sleep mask ka. May iba naman po sinasabi, ayoko mag-sleep mask para akong nachochoke. Hindi ka nachochoke, mata mo. Bubulahin mo yung mata mo na gabi pa lang. Ay nako, diyan ko pinapatulog yung mga anak ko no, naka-sleep mask. Or yung tuwalita, hand towel, pwede mong gamitin. Ilagay mo sa may eyes nila. If your eyes are puffy and really exhausted ka, basain mo ng malamig na tubig, lagyan mo ng konting ice, pigain mo. Tapos, ilagay mo sa eyes mo, alam mo, nakaka-relax yun. Pipigaan mo ha, para hindi ka dripping wet. Yun ang eye mask mong gagamitin. Maaari mo rin subukan na naka-earplugs para matabunan ng anumang ingay. Kunyari, matutulog ka pero yung kasama mo sa kwarto o sa dorm, yung ka-roommate mo, nakikinig pa ng kung ano-ano. It's either mag-earplugs ka at saka mag-eye mask ka. Para, yung pong mga minsan yung binibigay sa airlines, ganon, minsan meron sila nun. O yung kaibigan mong biyahe ng biyahe, lagi siya naka-business class o first class. Sabihin mo, kag may binigay sa'yo yung extra mo, abot mo sa akin ha, ako ganon. Hinihingi ko para meron akong sleep mask. Every bag na bitbitin ko sa trips ko, may sleeping mask at saka earplugs, okay? Ang paggamit din po ng essential oils like lavender or yung sa iyong kwarto ay maaaring makatulong upang makadulot ng antok. Iwasan ito, gamitin ang iyong kama bilang lugar para kumain, manood ng TV o magtrabaho ng gamit ang laptop buong araw. Ito'y upang hindi mo daw i-associate ang iyong kama for activities. Kung hindi ang pagpapahinga. I understand that, fully. But I also understand that some people, they have little rooms that they're renting. Ay doon na lang all of the above. Lumipat ka na lang sa isang maliit na upuan. Doon mo gawin yung work mo. Ang kama mo, alam mo pang rest yon, okay? Bubulahin mo nga ang sarili mo, okay? Do you know that the brain doesn't even know if you're lying or not? Lying sa sarili mo na, okay, kakain ako ngayon, move ka lang sa isang other corner para hindi doon sa tabi ng kama mo exactly. Ngayon, pag sabi mo, okay, magre-rest na ako. Pag nakita mo na yung bed mo na nakaayos, yung bed sheets mo, tinakpan mo ng maayos, walang 25 na unans. Okay na yung 2 o 3 o 4. O ikaw ba yung pareho nung anak kong isa? 8 ang unan. Hindi ko na malaman how. I had to tell her, Chi, we have to bawasan ng mga unan. Hindi na ako magkasya. Okay? So, ganun. Menasa. Ako ay try nyo. Tapos ayusin niyo na yung bedside table nyo maayos para maayos lahat. Hindi ka naguguluhan sa kwarto mo. Ditch the blue light before bedtime. Ang blue light ay nagmumula po sa iyong cellphone, laptop, TV o yung work light mo na bright ang kulay, yung white light. Pero yung tayo na regular na pag matutulog na yellow ang atin lights na gagamitin. Yung pong warm lights. Okay? So, i-recommend ako na itigil ang paggamit ng electronic devices nang hindi bababa sa 1 oras bago matulog. Now, reduce eating close to bedtime. Minsan, mahirap makatulog kapag busog na ang ating tiyan. Ulitin ko po Dapat mahirap makatulog kapag busog ang ating tiyan. Siyempre, ayaw mo rin naman na gutom ka bago ka makatulog. So, dapat tama lang. Okay? Subukan kumain ng huling pagkain ng 2 hanggang 3 oras bago ka matulog. Yung iba nga 4 hours na before para ma-digest na yung food mo. Kung gutom ako bago matulog,
ang kumakain ako ng or kumain ka ng cracker, isang cracker o isang prutas, isang banana. You're good to go, okay? Stop drinking water 2 hours before sleep. Madalas nagiging dahilan yung pag-inom ng tubig para gumising sa gitna ng gabi. Minsan, mas maraming beses. Para pumunta sa banyo, siguraduhin uminom ng sapat ng tubig sa buong araw para makaiwas ng pag-inom ng tubig 2 oras bago magsimula ang iyong bedtime. Hindi ko sinusunod yan kasi inom ako ng tubig, okay? And yes, if you should go to the bathroom more than once, it's all right. In my may isang cousin ko ganun, hindi siya iinom 2 hours before. Ay ako'y umiinom. Yes. I do the whole thing differently. But kanya-kanya yan. Pero kung gusto mong malesen na pagpunta mo sa banyo, then 2 hours before, huwag ka nang inom ng tubig. Number 6, avoid caffeine before bed. Ang caffeine po is stimulant na nagbibigay po ng energy at nagiging sanhi ng madalas na pag-ihi or gising ka. Hindi ka makatulog. Kung nahihirapan kang matulog, subukan limitahan natin ang pag-inom ng drink na may ng caffeine sa buong araw, ngunit lalo bago matulog. Okay, I had this auntie at 9 o'clock ng gabi. O 8:30, 9 o'clock after dinner. Siyempre magko-coffee siya. Okay? Alam ko yun eh. Lumaki akong ganun sa kanya eh. Pero nakakatulog naman kami. Pero we were a whole lot younger then. Pero now, if I do drink coffee, 3-4 o'clock, yun na yun. Hindi na ako iinom before. Mga 3 o'clock. Because I know that if I drink coffee after that, I won't be able to sleep early. Okay. Number 7, ito po ang mahalaga, be consistent. Subukan mong matulog at gumising ng pare-parehong oras kahit nasa weekends. Syempre, natural lang na may mga kagabi na mas matagal kang gising tulad ng naghahanda ka para sa susunod na araw, nagkaroon ng kasiyahan, social gatherings. Ayos lang yun. Pero ang mahalaga, you go back to your routine na pagtulog mo, na pa nag-alarm ka kunyaring 9:30, 9 o 10 o'clock, alam mo tutulog ka na. But yesterday, I slept early. I slept early because I just felt that my body needed to sleep longer yesterday. And you know what? It's good. I'm recharged this morning. No? Tapos, number 8, get up when you can't sleep. Kung minsan hindi ka makatulog, mahirap matulog, or stay asleep, you may toss and turn, stare at the clock, count sheep, and be frustrated. Kung ganun ka ng mga 10 minutes o higit pa, alam mo, bumangon ka na lang sa kama at gawin mo ang nakaka-relax na bagay tulad ng pagbabasa ng libro, pagsusulat ng journal, pakikinig sa soft music, pagmumuni-muni, or isang drawer sa iyo pong lalagyan, bedside table mo, isang drawer lang. I-try mo i-clean, i-try mo organisahin ang isang drawer. Bago ka matapos sa isang drawer na yan, isang drawer lang po hindi buong cabinet, isang drawer. Alam mo, pagod ka na, aantukin ka na, tapos sasabihin mo, good night all, o tulog ka na. That could be, if you finish that drawer, very good. One drawer. Itatapon, yung mga itatapon, ano ikikip, ano ang itatapon, anong pamimigay, anong keep. Yun lang ang kategorya mo. Number 9, be physically active. Kasing halaga ng bedtime routine ang daytime routine. Ang pagsasama ng regular or physical na ehersisyo, araw-araw ay gagawin at nakakatulong sa inyo. Alam mo ba, kapag bangon mo, you'll feel so much better. Ayon sa Harvard Health Publishing, natuklasan po sa pag-aaral ng ehersisyo ay nakakapagpalakas ng epekto ng natural na hormone sa pagtulog na melatonin. Alam po ninyo yung mag-regular ka, kunyari twice a week, 3 times a week na dance class or exercise class,
Sa nighttime, garantisado, mas masarap ang tulog mo. Garantisado. Number 10. Ito, magkaiba kaming theory nito. Skip the daytime nap. Maaring magpahirap sa iyo na makatulog at mapanatiling tulog ng buong gabi. Kasi ang pagkuha ng mahahabang mga pagpahinga at magpapahinga ka ay masyadong malapit sa iyong oras na pagtulog. Kaagapay, gamitin ang tips ito para simulan magbago. Now, ngayon yan. Ako kung pwede, take ako ng nap anytime. Sabi ng friend ko, bakit ka ganyan? Pupunta tayo sa isang place. Pag hindi ikaw ang nagda-drive, sasabihin ko daw, okay na, sige, I'll take a nap. 15 minutes, wake me up. Nandun na tayo sa kung saan tayo bibili ng snacks or something, ng merienda. Kwentuhan sila ng kwentuhan. Ako tulog na dun sa isang side ng car. And then pag wake up, okay. O di ako hindi pagod. Tapos, I feel, if you can take little snacks, little cat naps in between, yun ang sikreto. Now, wag kang matutulog ng alas 5 na hindi ka na babangon nun. Ibig sabihin, tutulog ka na nun. Or hindi ka na go back to sleep at like 9 o'clock or 10 o'clock. But try, if you can put in a cat nap in between, then do it. For a fact po, if I know I'm going to go to a certain get-together at night, I have to take a nap. If not, hindi ko kaya. Kasi inaantok na akong maaga eh. So, ganun yon. A good night's sleep is not just a dream. It is necessary for a brighter and healthier tomorrow. Let's rest right and live bright. At yan po ang tips ni Tita Chiki. Stories for the heart. Welcome to Stories for the Heart. This is really a favorite of everybody because this is where we share stories na nakakaantig ng puso. It makes your heart pitter-patter. Sometimes it makes you sigh. It makes you smile. It gives you hope. It encourages you. True heroes aren't defined by what they wear, but by the heart they carry. Sa kabila po ng pagsubok at hamon sa araw-araw, sa buhay, may mga taong patuloy na nagpapakita ng kabutihan at katapangan. Katulad ng isang traffic enforcer, ang hirap nun si Sir June Semolava, lalo na yung the whole summer season. Isang araw po, habang siya nagsasagawa ng kanyang trabaho sa kanyang kalsada, nakapulot po siya ng 3 cellphone. 3? At cash na hindi niya iniisip na itago para sa sarili. Alam po niyo, sa halip, agad niyang ibinalik ito sa tunay na may-ari. Kung paano niya nalaman ay aywan ko, okay? Na pag totoo ang kanyang kabutihan, at kasamahan ni Semolava at sinabing, not all heroes wear capes. Hindi lahat ng tao Batman. Aniya, minsan, naka-reflectorized vest at buong pusong naglilingkod para sa bayan. Dagdag pa nito, hindi lang uniforme ang suot ni June, kundi ang katapatan at malasakit na tunay na itinaguyod ng isang lingkod bayan. Kaagapay sa gitna ng pagsubok, nakikita natin na may mga taong may hindi tinatablan ng kasakiman at hindi isinasantabi ang kanilang integridad. Dahil sa ipinamalas na katapatan ni Semolava, nagbigay pugay ng maraming netizen at nagsabing siya na isang tunay na inspirasyon yung ginawa po niya sa lahat. Isang patunay na ang bawat hamon sa panahon, may mga public servant na rin na pinaghahawakan ng dangal at prinsipyo. Hindi po lahat ay hindi nice. Isang paalala ng kwento ni Sir June Semolava sa atin na sa bawat araw, sa maliit man o malaking desisyon, may pagkakataon tayong ipakita ang kabutihan.
Kasi minsan kasi na nakuha sa yung kasakamian, nakalimutan na may ibang umiiyak doon at walang pang hospital, kinanay pala, okay? Minsan, hindi kailangan ng malaking gawain para maging isang bayani. Kung may nakita kang pagkakataon na magpakita ka ng kabutihan, tulad ng pagtulong sa kapwa, tumulong ka. Hindi kailangan ng press release o may press people sa tabi mo. Hindi ka naman kumakandidato kamukha ng iba, kailangan may picture-picture. Pwede ka naman tumulong na walang picture. Kayo lang. Kung may pagkakataon na magpamalas ka ng katapatan, gawin mo. Tandaan tayong lahat, may pagkakataon maging inspirasyon sa iba. At yan po ang ating stories for the heart. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Ako po ulit si Chiki Holman Yulo, dito po sa Rekado. Every Saturday po tayo, 4 o'clock to 5 o'clock. Ang pinag-uusapan po natin ngayon ay kung ano ang mga habits mo before bedtime para matulungan kang makatulog ng mahimbing. Rest right, live right sa Better Sleep Month. I'd like to invite you po, so text DZAS space message and send to 0916-296-6620 at sa Facebook po 702 DZAS-FEBC Radio. Ano ang mga habits mo before bedtime para matulungan kang makatulog ng mas mahimbing? Naku, salamat sa pag-share nyo ha. Sabi ni Faith, hi Miss Faith, bago ako matulog, naku, Tita Chiki, nagseset ako ng gratitude alarm. Reminder to pray and thank God for the day. Nakakatulong siya para maging peaceful ang puso ko. Kaya mas mabilis din akong nakakatulog. Thank you, Miss Faye. Sabi ni Mr. Gian, Tita Chiki, mahilig po ako manood ng calming and soothing video sa YouTube like nature sounds or fireplace videos. Parang nababalanse yung isip ko at nakaka-relax ako bago pumikit. Oo nga. Sabi ni Annie, nagpapalit ako ng fresh bedsheets every weekend. Annie, ako rin, di ba ang sarap yung matulog kang bagong labay yung iyong mga bedsheets, no? Nagamit mo. Ang sarap matulog kapag malinis at mabango ang kama. Part din ng habit ang mag-skincare routine para feeling ko relax na talaga ako. Yes. Ako ata ang kaligayahan ko, magpalit ng bedsheets ko. Tapos pupunta ako sa kabilang kwarto, papalitan ko din ang bedsheets ng anak ko. Papalit sa kabilang, therapy ko ata yun. Gusto ko tama lang yung pag-fold ng bedsheets ko. At pag-tuck ng corners. Yes, OC ba ako? A little bit, hindi naman sobra, a little bit. Sabi ni Ivan, nagta-time block ako, sabihin ko mga 9:30. Wala na akong iniisip sa trabaho. Gusto ko rin maramdaman ng katawan ko na pahinga na talaga. Tapos warm bath at lights off. Parang bigla akong naparest. Sabi naman ni Jessa, no social media rule. Ako isang oras bago matulog, instead na magdoodle ako sa sketchpad ko at nagsusulat ako ng random thoughts. Sobrang nakakatulong yan mag-release ng stress ko. Ay, naku, totoo nga yan. Totoo nga yan. Tapos alam mo, kalmado ka na pagkatapos. Diba, Miss Jessa? Maraming salamat po sa inyo na, hindi po nagsasawa na magpadala ng mga thoughts nyo at saka mga suggestions ng sa atin. Yung mga answers nyo sa aking question dito, kung paano ang ritual ninyo bago matulog. Ako naka-eye mask. Kasi para makatulog, ayoko ng maliwanag, gusto ko madilim. Okay? Pero alam ko rin na kailangan may konting little night light para hindi ka matapilok
kung saan ka naglalakad papunta sa toilet, no, sa banyo. O kailangan mong i-check kung ano ba yung narinig mong kaluskos. Pala naglalaro yung 4 na aso. Or, lalo na po ngayong summer, i-rewind ko lang, this summer has been very hot. So, ang thoughts ko, kailangan yung mga aso nyo, i-check nyo. May nakita kasi ako kahapon, naawa ako sa aso. Sinabi ko dun sa nagka-car wash, siguraduhin mo, i-host mo naman yung 2 aso dyan. Tapos yung mas malaki pang aso sa likod, i-host mo kasi mamaya, yung akala mabait nila, nakahiga lang, hindi, namamatay na sila sa heat stroke. Ngayon po ang buwan April, May, June, March, April, May, June, yan yung kainitan ng Pilipinas. Yan din po ang kainitan ng mga namamatay ng mga hayop sa heat stroke. So be very careful and be very conscious na ako ganun, kahit na ating gabi yung malaking tuwalya kung babasain, itas iti-twist ko para hindi masyado basa. Isa-spread out ko para doon kung nainitan ang dog, doon pupunta. Okay? Ngayon, thank you so much for all of you. Ngayon na pag-usapan natin ang tips part 2 ni Tita Chiki. Tips ni Tita Chiki. Tita Chiki, Chiki, Chiki. Sa tips part 2 po ni Tita Chiki, mga kaagapay, tayo po yung may mga questions pong pinadala sa atin, and I will take time to answer your questions now. Our first sender is si Leia. Itatago natin sa pangalang Miss Leia. Hi, good day, Ricardo team. Gusto ko palang pong sanang mag-share at magtanong. Lately kasi, nahihirapan akong maghanap ng tamang balanse sa pagitan ng trabaho at pahinga. Parang kapag nagpahinga ako, may guilt ako na nararamdaman ko kasi feeling ko dapat yung ginagawa pa ako ngayon, magiging dapat productive ako imbis na matulog o mag-rest. Pero kapag naman tuloy-tuloy ang trabaho ko, ramdam ko rin na nauubos at napapagod ako. Kaya emotionally and physically drained naman ako. Paano nyo po ba hinahanap yung healthy balance between work and rest? May tips po ba kayo kung paano matutunang magpahinga ng walang guilt at paano rin mag-manage ng oras para hindi mapabayaan ang sarili ko habang tinutupad ang mga ito? Okay. Remember that, tinatago ka sa pangalang Miss Leia. Remember that rest is part of productivity. Hindi pwedeng dire-diretso ka. Hindi ka tamad kapag nagpapahinga ka. In fact, kailangan ng katawan mo at isip natin na magpahinga para maka-recharge, maka-perform ng mga maayos. Yung iba po, every 25 minutes, maglalakad lang. Maglalakad pa ikot ng room. 25 minutes, tapos na yung gagawin. Yung iba ganun 25 minutes, mag-i-stretch ng legs. Tapos uupo uli, go on ulit sa 25 minutes. Ngayon, iba naman, set clear ang rest at work boundaries. Mag-assign ka ng specific time para sa trabaho at para sa pagpahinga, tulad ng no work emails after 7 o'clock or no work-related calls kapag weekend. Hindi ako nagtatatawag pag weekend kasi yung iba nagre-relax or nagre-recharge for the following week. Practice mindful rest. Kapag nagpahinga ka, maging present ka sa pahinga mo. Yung pag nakahiga ka na, wag mong isipin, na-off ko ba yung stove? Na-lock ko ba yung sa kusina sa likod? Na-lock ko ba yung kabilang gate? O sa kabila pang pintuan? Kaya pag ganun, hindi ka makarest, maging present ka sa pahinga mo. I figured, before that, gawin mo na lahat yung checking mong security checking. Saka ka humiga, then rested ka na. Hindi mo kailangan mag-isip tungkol sa deadlines habang nakahiga ka. Gawin mo ang mga bagay na talagang nakakapag-relax sa'yo, gaya ng pagbabasa, paglalakad, pakikinig ng music, o simpleng pagtahimik na walang pressure. Sabi naman ng susunod natin na sender, na
Itatago po natin sa pangalang Trisha. Hello, Tita Chiki. Gusto ko lang pong magtanong. Kasi lately, ang hirap ko talagang makatulog ng maayos. Naririnig ko po sa iba na may mga pagkain, iinumin daw na pwedeng makatulong para mas relaxed ako before I go to sleep. Pero honestly, hindi ko na alam kung ano ba talaga ang okay na kainin o iinumin ko bago matulog na hindi makakasira ng tulog ko. May mga i-recommenda ka ba? Oh yes, na safe and effective para makatulong mag-relax. Okay, tumawag ka sa mga tiya mo, mga girlfriends, baka may chamomile tea. Kung wala silang chamomile tea, minsan meron yan kasi hindi pala sila nagtsatsa, may nagregalo. Or, bumili ka na ng sarili mong chamomile tea. Kilala ang chamomile tea for its calming and soothing properties. Tsaka bumili ka ng sarili mong cute na tasa o cute na mug para sa chamomile tea mo na alam mong pag ininom mo na yan sa gusto mong cute na tasa o cute na mug, tutulog ka na. Makakatulog yan mag-relax ng isip at muscles para effective ang bedtime ritual mo. Number 2, nako ito din, warm milk. Initin ng konti ang gatas, huwag kumukulo, okay? Classic bedtime drink, ang warm milk ay may tryptophan. 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 Isang amino acid na nakakatulong sa pag-promote ng sleepiness. Alam mo ba nag-warm drink ka na? Makakatulog ka na? Number 3, bananas. They are rich in magnesium and potassium na parehong makakatulong sa pag-relax ng muscles, pagpapakalma ng katawan. Number 4, oatmeal. Yung hating gabi na gutom ka a little bit pero ayaw mo naman sumobra, mag-oatmeal ka. Hindi lang breakfast food ang oatmeal, it also has melatonin and complex carbs na pwedeng makatulong mag-regulate ng iyong sleeping pattern. Number 5, sabi nila almonds are a good source of magnesium. Makakatulong ito para magiging mas kalmado ang katawan mo, mas madali kang antukin. Ako, kahit na walang almonds, makakatulog na ako sa chamomile tea, warm milk. Mag-oatmeal ka. Kung mga 6 o'clock mag-oatmeal ka, tapos ma-feel better ka na. 1 cup of oatmeal, 1 cup water with the warm milk. Lagyan mo ng slice of banana sa ibabaw. Oh, you are very okay. May almonds ka, budburan mo ng almonds. And you're preparing yourself for your good night's sleep. You know, try this, Miss Trisha, and tell me how it's been. Makakatulog ka, okay? At this time po, please allow me, every time we end the show, it always has been my privilege to pray for you. So, let's try this. Let's bow our heads and please allow me to pray for you. Maraming salamat po, Panginoon. Our Heavenly Father, maraming salamat po sa araw na ito, sa trabaho, sa mga pagkakataong ibinigay ninyo at sa lahat ng aming natutunan. Lord, hinihiling namin ang iyong pasensya upang pagpalain ang aming pagpahinga. Lord, na naghahanap ng mga tamang balanse sa aming trabaho, to create this perfect worth-balance relationship at pagpahinga na hindi naman makalimutan ang katawan namin. Kasi ito ay templo rin ninyo. At kailangan din naming alagaan. Lord Jesus, tulungan mo kami na buo ng healthy habits bago matulog, to slow down, to relax, to trust that you are in control even when we sleep. If there are worries in our hearts, Panginoon, palitan ninyo. Palitan nyo ito ng kapayapaan na talagang beyond human understanding na makukuha lang namin sa iyo. Kung may pagod, palitan nyo ito ng bagong lakas. Lord, give us renewed strength as we start the day tomorrow.
Bigyan niyo kami ng mahimbing at mahaba-habang tulog na magbigay sigla sa aming katawan, isip at puso. Lord, prepare us for a new day ahead, filled with hope and joy and strength. We trust you, our Father, and as I said earlier, Lord, help us to embrace each day with the most hope that it could be the most beautiful one yet, to have a wonderful day. Lord, maraming salamat sa mga regulars namin dito na nakikinig. Si Miss Lynette Indiano, si Buenaferio Florido, si Miss Josie Reyes ng munisipyo na Angono, Rizal, at lahat ng walang sawang nakikinig po at nanonood sa atin. Lord, thank you for my dear friend and my kumare, Miss Jackie Lou Blancos, grace, kindness, and the goodness in her heart, Lord, for accepting the other two ladies in Ricky's life, Lord. Ang gandang ehemplo ng grace under pressure at glorifying you even more. Thank you, Lord. Embrace her family. Embrace all of them, Lord, as they thread to these difficult times of losing Ricky Dabao. Thank you, Lord, sa lahat po ng biyayang binibigay mo sa amin. At maraming salamat po sa Ricardo na mga nabibless at na-encourage maraming tao po. All this we ask in the mighty name of your Son, Jesus Christ. Amen. At dito na po nagtatapos ang ating programa ngayon, ang Rekado. Sana po nasiyahan kayo ng maraming nasiyahan po sa inyo sa ngayon araw. Inaanyayahan po namin patuloy kayong makinig muli next week. So, thank you sa ating production technician, si Nathaniel Nate Peralta, Benjo Morano, Reggie Villena, naku I miss you na, Jonathan Reyes and Benji Mosura. To our RTV team, Eileen Valdez, Mr. Wenmark Balatukan, Angelica Kalayag, Bong Chica, and Jabez Manthio. To our writer, our Absedi Ferrer Tabwa, may Tabwa na siya. Napangasawa na si JV Tabwa. Hi, Absedi! Thank you rin sa station manager na si Miss Jo Alabastro. Ako po si Chiki Holman Yulo para sa Rekado dito lang po sa 702 DZAS-FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Celebrate life instead of counting what you do not have. Count what you have. Gamitin na yung mga katagong wedding gifts. Gamitin na yung binigay na mga regalo ng mga tiya mo. Gamitin na. Araw-araw yung mga nakatagong magagandang bedsheets at tuwalya at yung mga platong gorgeous. Gamitin na. At kung nabasag ay dinabasag. At least na-enjoy mo. Okay? God bless you all. Have a great week ahead of you. This is Chiki Holman Yulo saying God bless you all. Ciao, ciao. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado.